Magandang araw! Class, bago ang lahat, ay maipapakita muna ako sa inyong mga larawan. Ang gagawin ninyo ay pagmasdan at suriin ninyo mabuti kung ano ang ipinapahiwatig sa mga larawan. Unawaan? Okay. Okay, tapos nyo na bang nasuri ang mga larawan? Magaling! Ngayon naman, base sa mga larawan na aking ipinapakita sa inyo at inyong isinusuri, tungkol saan kaya ang ipinapahiwatig ng bawat larawan? Yes, Zep? Magaling! Ito ay tungkol sa isang tao na namimili ng isang produkto. Ngayon, naranasan nyo na ba ang mga sitwasyon na nasa larawan? Magaling! Alin sa mga sitwasyon ng madalas ninyong ginagamit kapag kayo ay namimili? Very good! Alin pa? Lloyd. Magaling! Palaging tinitingnan yung expiration date. Magaling! Okay. Base sa ipinapakitang sitwasyon na nasa larawan, masasabi mo ba na ikaw ay naging matalino sa iyong pagpapasya sa iyong pamimili? Yes, Joseph? Very good. Bakit mo ito nasasabi? Magaling. Sino pa? Yes, Lloyd? Magaling. Ako'y natutuwa at unti-unti nyo nang napag-alaman ang ideya tungkol sa ating paksa ngayon na base sa inyong mga karanasan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo, class, sa 3 pangkat. Para sa unang pangkat ay ang unang hanay, sa pangalawang pangkat naman ay ang pangalawang hanay, at sa panghuling pangkat ay ang pangatlong hanay. So para sa aktibidad, class, ay gagamitin natin ang KWL chart. Ang gagawin ninyo ay pupunan ang bawat pangkat ng hanay na nasa chart. Ito ay bubuuhin ninyo base sa inyong ideya tungkol sa batayan sa pamimili. So kung napapansin ninyo, class, may 3 hanay ang chart. So para sa unang hanay, ito ay ang K, o ang ibig sabihin ay no. Ano ang alam ninyo tungkol sa batayan sa pamimili? Para naman sa pangalawang hanay, ito ay ang want to know, o ang ibig sabihin, ano ang gusto nyo mapag-aralan tungkol sa pamantayan sa pamimili. Ngayon, sa panghuling hanay na nasa chart, ito ay ang L, o ang ibig sabihin ay learn, o yung mga bagay na inyong natutuhan sa pamantayan sa isang pamimili. Okay, magtatalaga ako ng mga pangkat na sasagot sa bawat hanay. Okay? Para sa unang hanay or ang K column sa chart, ang sasagot nito ay ang unang pangkat. Okay? Ready na ba kayo? Unang pangkat? Magaling. Para naman sa W column, ang sasagot nito ay ang pangalawang pangkat. At ang para sa pangatlong hanay, ang L, or yung pupuno ng natutunan, ay ang, kung ano natutunan nila, ay ang pangatlong hanay. So, sa aktibidad na ito, ay bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang mapunan ang bawat hanay. Naunawaan ba? May mga katanungan? Okay, magaling. So, okay, maaari na kayong magtungo sa inyong pangkat. Okay, tapos nyo na bang napunan lahat ng mga hanay? Okay, magaling. Ngayon ay ating susuriin ang inyong mga nagawa. Uunahin natin sa sagot sa unang pangkat. So, sa unang pangkat ay sinasagutan nila ang K column, o yung mga bagay na alam nila tungkol sa batayan sa pamimili. So, unang sinasagot nila ay sa batayan sa pamimili, dapat bibilangin daw nila yung pera o sukli kapag sila ay bumibili. Galing. Pangalawa, tingtingan muna ang sangkap ng produkto bago bilhin. Yes, correct.
At ang pangatlo ay sinusigurado nila at sinusuri nila ang expiration date ng produkto na kanilang bibilhin. Okay, para naman sa pangalawang hanay or ang W o ang mga bagay na gusto pa nilang mapag-aralan tungkol sa pamantayan sa pamimili. So sa pangalawang pangkat, ang unang sagot nila ay ano pa ba ang iba't ibang paraan upang maging gabay sa pagbili ng isang produkto? So sa pangalawa, ang kanilang sagot, may mga responsibilidad pa ba na dapat gawin ng isang mamimili upang magampanan niya ng maayos ang pamimili ng produkto. Sa pangatlong sagot ng pangalawang pangkat, ano ba ang benepisyo na makukuha ng isang mamimili sa pagsunod sa tamang pamantayan? Okay, para naman sa pangatlong hanay ng KWUL chart ay ang L o learn. Ibig sabihin ay ang mga bagay na kanilang natutunan tungkol sa pamantayan sa pamimili. So, para sa sagot ng pangatlong pangkat, sa pagsunod ng tamang pamantayan ng pamimili, ito ay nakapagtatamo ng kasiyahan. So, sa pangalawang sagot naman nila, ang isang matalinong consumer ay masusing pinipili ang produkto at serbisyo na kaniyang binibili o ginagamit. Ngayon ako ay natutuwa at unti-unti nang lumalawak ang inyong kaalaman sa mga bagay sa pamimili na may kaugnayan sa ating paksa ngayon na tatalakayin. So, okay. Base sa aktibidad na ginawa kanina, ano-ano nga ba ang mga bagay na inyong natutunan sa aktibidad? Yes, Hana? Magaling. Ito ay nakapagbibigay kaalaman pagdating sa mga bagay pagdating sa pamimili ng produkto. Magaling. Sino pa? Yes, Dayan. Magaling. Ito ay magagamit mo sa araw-araw na pakikisalamuha sa pagbili ng mga produkto. Ngayon naman, kapag kayo ay namimili, ano nga ba ang mga pamantayan na naging batayan ninyo na palagi ninyong isinasaalang-alang? Yes, Marjorie? Magaling, palagi niyang isinasaalang-alang ang pagtingin sa kalidad ng isang produkto. Okay, sino pang makapagbibigay ng ideya? Yes, Joseph. Magaling. Para kay Joseph, palagi niyang isinasaalang-alang ang pera o ang budget na kanyang dala-dala kung ito ba ay magkasya sa produkto na kanyang nais bilhin. Okay. Ano naman kaya sa tingin ninyo ang tungkulin ng isang mamimili na dapat taglayin? Yes, Abigail. Magaling. Para kay Abigail, ang tungkulin ng isang mamimili na dapat taglayin ay dapat maging alerto at mapagmasid. Ano pa? Okay, Zep? Yes, ang isang mamimili ay dapat niyang tinataglay ay dapat siyang marunong tumangkilik sa sariling produkto. So, dapat bilang consumer ay atin ring bigyang prioridad ang pagbili ng mga lokal na produkto. Okay. Ang gampanin ba ng isang mamimili at pangangailangan ay naging batayan sa paggawa ng produkto? Yes, Dayan. Yes, magaling. Ito ay dito natutukoy ng isang producer kung anong uri at gaano karami ang produkto na ipoproduce. Paano ninyo masasabi na nasusunod ng isang consumer ang pamantayan sa isang pamimili? Sino makapagbibigay ideya? Yes, Joseph. Magaling. Ito ay sa pamagitan ng pagtatamo ng kasiyahan sa kanyang pamimili. Sino pa? Yes, Chino? Tama.
kung masusulit ng isang mamimili ang bawat sentimo ng kanyang pagkukonsumo. Ngayon, sinong makapagbibigay ideya sa inyo kung ano ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito na may kaugnayan sa mga aktibidad na ating ginagawa kanina? Yes, Joseph. Magaling! Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa ang pamantayan sa matalinong pamimili. Class, ano ba ang ibig sabihin ng pamantayan sa matalinong pamimili? Sino makapagbibigay ideya? Yes, Abigail? Yes, tama. Para kay Abigail, ay ang pamantayan sa matalinong pamimili ay nagiging batayan o gabay ng isang mamimili sa pagbili ng isang produkto. So maraming salamat sa iyo, Abigail. Okay, class. Ang pamantayan sa matalinong pamimili ay siyang naging gabay o mga hakbang sa pagdesisyon ng isang mamimili kapag siya ay bibili o gagamit ng isang produkto o serbisyo. So sa ganitong pagkakataon, class, kapag masusunod ng isang consumer ang tamang pamantayan sa pamimili, siya ay naging isang matalinong mamimili. So ngayon, sino makapagbibigay sa inyo ng mga pamantayan sa matalinong pamimili? Sino may ideya? Yes, Marjorie. Okay? Para kay Marjorie, isa sa mga pamantayan sa pamimili ay hindi nagpapadaya. Sino pa? Yes, Zep. Okay, para kay Zep, dapat palaging sinusunod ang budget. Sino pa? Yes, Lloyd. Yes, para kay Lloyd, dapat ang isang mamimili ay marunong sumusuri sa produktong bibilhin. So magaling, maraming salamat. At ang pamantayan sa matalinong pamimili, class, ay may 7 uri. So ano-ano ang mga ito? Una, ang matalinong mamimili ay dapat maging mapanuri. Pangalawa, may alternatibo o pamalit. Pangatlo, hindi nagpapadaya. Pang-apat, makatwiran. Panglima, dapat sumusunod sa budget. Pang-anim, yes, hindi nagpapanic buying. At ang panghuli, hindi nagpapadala sa anunsyo. Okay, para sa mapanuri, class, sinong makapagbibigay paliwanag o ideya tungkol dito? Yes, Hana? Magaling. Para kay Hana, ang isang mapanuring mamimili ay masusing sinusuri ng consumer ang produktong bibilhin. So sa mapanuri, class, bago bilhin ang isang produkto ay dapat matyagang sinusuri ang lahat ng bahagi ng produkto. Dapat pag-aralan ang sangkap, timbang o expiration date. Pati na rin ang panahon kung hanggang kailan pwedeng ikonsumo ang produkto. Para naman sa alternatibo o pamalit, sinong makapagpaliwanag o makapagbibigay kaisipan? Yes, Dayan. Magaling. So para kay Dayan, ang alternatibo o pamalit bilang isa sa pamantayan sa pamimili ay ang mamimili ay dapat marunong humanap ng pamalit sa produktong kanyang nakasanayan. Halimbawa na lang, di ba, kung naubusan ng supply. So sa alternatibo o pamalit, class, ang kakulangan ng supply ng produkto ay nararanasan sa pamilihan. Kaya minsan ang dating binibiling produkto ay hindi mabibili. Tama ba? Yes. Or may magpagkakataon na ang kita ng isang tao, hindi naman natin meron talagang mga workers na di sapat yung kanilang sahod para bilhin ng isang produkto. So sa ganitong sitwasyon, class, ang consumer ay kailangan marunong humanap o manghalili sa dating nakasanayang bilhin upang makatugon sa kanyang pangangailangan. So, para sa pang-apat na pamantayan sa pamimili, ang hindi nagpapadaya, sino naman ang makapagbibigay ng kaisipan? Yes, Chino?
Yes, sa ganitong pagkakataon para kay Chino, no, ay dapat ang isang mamimili ay hindi nagpapadaya kapag bumibili sa, halimbawa sa palengke. So dapat, para kay Chino, sabi niya, dapat tinitingnan mabuti ang pagkakatimbang. So maraming salamat, Chino. Magaling ang iyong kasagutan. So sa pangatlong pamantayan sa pamimili, ang hindi nagpapadaya. So ang matalinong consumer class ay laging alerto, aktibo at mapagmasid at handang labanan ang mga maling gawain ng mga negosyante at nagtitinda. Kasi malay mo, baka pupunta ka sa halimbawa na pag-utusan ka ng iyong nanay na bumili sa isang palengke. Tapos, pagtingin mo doon, pagtingin mo sa timbangan, ay kulang ito sa timbang. So, dapat sa ganyang sitwasyon, dapat magiging alerto kayo at mapagmasid. So, para naman sa pang-apat na pamantayan, ito ay ang makatuwiran. So, sino naman ang makapaglalahad ng ideya tungkol dito? Yes, Myra? Very good. So, para kay Myra, sa makatuwiran bilang isa sa pamantayan sa pamimili, ang isang mamimili ay dapat inuuna ang mga bagay na mahalaga sa pagbili. So magaling. So sa makatuwiran, no? So tama sa isang makatuwiran ay ang isang mamimili ay dapat inuuna ang mga bagay na mahahalaga sa pagbili ng produkto. So sa makatuwiran, mahalaga ang bawat sintimo ng ating pera, kaya sinusigurado natin na ang bawat consumer na kapakipakinabang yung mga produkto na kaniyang bibilhin. So, dapat tinitingnan ng isang consumer ang kalidad at presyo ng bawat produkto dahil sa limitado lamang ang budget na ipamimili. Naunawaan ba? Okay. Para sa pang-anim na pamantayan sa pamimili, ito ay ang hindi nagpapanik buying. So, sino nakapaglalahad sa inyo ng kaisipan ukol rito? Yes, Joseph? Magaling. So, dapat sa pamantayang ito, ang matalinong consumer ay hindi nagpapabagabag sa artipisyal na kakulangan ng mga produkto sa pamilihan. Dapat alam niya ang ganitong kalagayan ay pansamantala lamang na umiiral. Para naman sa panghuling pamantayan sa matalinong pamimili, ito ay hindi nagpapadala sa anunsyo o sinong makapaglalahad ng kaisipan ukol rito. Yes, Myra? Okay? Tama. So, para kay Myra, ang isang mamimili ay hindi dapat nagpapadala sa anunsyo, lalo na kapag ang endorser nito ay inyong idolo na artista. So, sa ganitong pagkakataon, class, ang isang matalinong mamimili ay dapat tinitingnan ang kalidad ng isang produkto. So, ano nga uli-uli yung mga 7 pamantayan sa matalinong pamimili? Okay? Mapanuri, may alternatibo o pamalit, makatuwiran, yes, hindi nagpapadaya, yes, dapat sinusunod ang budget, hindi nagpapanic buying, at ang panghuli, hindi nagpapadala sa anunsyo. Ngayon, mula sa inyong natutunan sa ating paksa, paano ninyo mapapahalagahan ang mga pamantayan sa matalinong pamimili? Yes, Chino. Magaling. Para kay Chino, mapapahalagahan ang isang pamantayan sa matalinong pamimili kung ito ay dapat palagiing pagsunod at upang matugunan ng maayos ang pangangailangan. Sino pa? Yes, Lloyd. Okay, para kay Lloyd, mapapahalagahan ito sa pamamagitan ng pagbibigay alam nito sa mga kasapi o miyembro sa pamilya at kaibigan upang matamo rin nila ang benepisyo o kasiyahan sa produktong binibili. Okay, bilang isang mag-aaral, gaano ba kaimportante ang pamantayan sa pamimili sa araw-araw nating pagbili ng pagkonsumo? Yes, Margie May?
Para kay Margie May, malaki ang importansya ng pamantayan sa pamimili sa araw-araw niya ng pagbili at pagkukonsumo. Dahil dito natutugunan ng maayos ang araw-araw nating pagkonsumo at pagbili ng produkto. At dito, maiiwasan natin ang katiwalian sa mga pamilihan. Ngayon, na mas natutunan nyo na ng buo ang paksa, ay kumuha kayo ng buong papel at sagutan ang maikling pagsusulit. So, para sa Sheet A ng ating pagsusulit, ang gagawin ninyo ay piliin kung anong uri ng pamantayan sa matalinong pamimili ang isinasaad sa sitwasyon. Para sa Sheet B, sagutan nyo ng tama o mali ang bawat pangungusap. Para naman sa Sheet A, gumawa kayo ng budgeting plan batay sa sitwasyon na isinasaad. Okay, naunawaan. Okay, bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto upang masagutan ito. Okay, exchange now your paper to your seatmate. Okay. Sino makapagbibigay? Sa Sheet A, sino makapagbibigay ng unang kasagutan? Okay, Joseph, anong pamantayan nito? Tama. Ito ay hindi nagpapadala sa anunsyo. Para sa pangalawa. Yes, Margie May? Yes, maging mapanuri. Pangatlo naman, Dayan? Yes, dapat ay hindi nagpapadaya. Para sa pang-apat. Yes, Myra? Tama. Dapat maging makatuwiran. Para naman sa panglima, yes, palaging sinusunod ang budget. Okay, para sa Sheet B. Una, ang matalinong mamimili ba ay nagsusuri sa kalidad ng produkto bago niya ito bilhin? Tama o mali? Yes, tama. Para sa pangalawa, kung may nagaganap na pandaraya sa pagbili ng produkto, dapat bang itong isumbong sa otoridad? Yes, tama. Pangatlo, sa pagbili ng produktong kakailanganin, hindi mahalaga na malaman ang epekto nito sa kapaligiran. Tama ba o mali? Yes, mali. Pang-apat, bago pumunta sa grocery store, mas makabubuti kung mayroon siyang listahan na bibilhin. Tama ba o mali? Yes, tama. Ito ay nakakatulong sa isang mamimili. Para sa panglima, ang maling impormasyon ukol sa biniling produkto ay natural lamang at hindi dapat na ikabahala ng consumer. Tama ba o mali? Mali. So, dapat magiging masusing tinitingnan ng isang mamimili ang impormasyon ng isang produkto. So, sino nakatama? Magaling at marami sa inyo ang nakatama. Para naman sa Sheet C, ay ipagpaliban niyo muna. Ako na lang ang bahala ang mag-check niyan. Okay? Pakipasa lahat ng papel sa harapan. Bago tayo magtatapos, may ibibigay ako sa inyong takdang aralin. So, ang aking ibibigay na takdang aralin ay ang gagawin ninyo ay manaliksik at maglista kayo ng mga batas na nagproprotekta sa mga mamimili. At sa bawat batas na inyong nasaliksik ay bibigyan ninyo ng paliwanag kung ano ang mga tungkulin nito. Naunawaan ba? Okay, pakikopya na. Okay, ngayon magsitayo na ang lahat para sa ating pagdarasal. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Praise be the Lord Jesus Christ, now and forever. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, paalam class.